Babasahin po natin sa Philippians chapter 1. Sa sulat ni Apostol Pablo sa Filipos, chapter 1. At babasahin ko po sa inyo yung nakasulat po sa verse 20 hanggang 21. Ayon sa aking malingas na paghihintay at pag-asa, nasa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati. Gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan. Maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo. Amen. At ang mamatay ay pakinabang. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, ipagkaloob po ninyo ang katotohanan at ang kapayapaan sa sandaling ito, sapagkat sinasariwa po namin ang buhay ni Kuya Ray Yes, Jesus. na ngayon po ay nasa inyo ng mga kamay. Hallelujah. Aming panalangin, Ama, na ibibigay niyo po ang salita ng pag-asa sa amin kapag may isang buhay po na kinuha niyo na. Kaming lahat na naririto ay maging bukas sa inyong sasabihin sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat po dahil isang pagkakataon po ito para magsama-sama kami, magkakamag-anak at mga kaibigan, at sa mga nakikiramay po sa aming sangbahayan ngayon, sa pagpalo po ni Kuya. Ang aming panalangin, Ama, nawa po sa aming fellowship sa ganitong pagkakataon ay mayroon po kaming makuha mula sa inyong sagradong kapahayagan, sapagkat nakasalalay po sa inyong salita ang pag-asa namin, ang aming pag-asa kapag nararanasan namin ang ganitong sitwasyon. Dalangin namin, Ama, na pagpapalain niyo po ang aming pagsasama-sama sa gabi ito. Kayo po ang manguna sa amin. Ito ang aming idinadalangin. Sa pangalan po ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po yung makakaupo na po. Napakahalaga po, mga kapatid, ng ganito pong wake, no? Kasi po, kapag mayroon pong pumanaw sa aming mga kamag-anak, ay hindi po pwede na wala po kayong maririnig na salita po ng Diyos. At nais ko lang pong magbigay po ng mga background po sa inyo, sa mga hindi po nakakaalam. Yung tatay po ni Kuya Ray, na pinsang buo ko po si Kuya Ray, ang aking tsuhin, si Uncle Manolo po. Siguro dati po nakikita nyo si Uncle Manolo. Sino pong nakakilala kay Uncle dito? Meron po yung mga kamag-anak, no? I mean, yung mga kapitbahay, na parang si Uncle kasi pag lumalabas, di ba, parang maton, parang gano'n. Pero nagpastor po siya. No? Bago po siya kinuha ng Diyos ay naglingkod po siya sa Diyos. Yung tatay po ni Kuya Ray. Kaya ano po, no? At isa pa po, si Uncle Manolo po ay bago siya kinuha ng Panginoon ay ano po, no? Isa po ako sa mga masasabi ko po na nag-assist sa kanya, no? Nang siya po ay nagpastor na. Alam niyo po, no, hindi ko makakalimutan na ang parang yung ugali po ni Uncle na parang matulog magpapastor, ganun po, no? At nakita ko din po, napansin ko din na yung mukha pala ni Kuya Ray parang si Uncle din. Ngayon po, nakita parang kahawig po niya si Uncle. At alam niyo po ba yung pangalang Ray kung ano pong kahulugan? Alam po niyo din? Hari. No? King Spanish. Alam niyo po, ang isang hari po ay may paninindigan. Meron po tayong hari sa langit na nagsabi po na ang sino mang sa kanya ay mananalig ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Sino po siya, mga kapatid? Ang Panginoong Kristo. Napakahalaga po ng pagkilala po kay Kristo. Alam niyo po, no, sa Biblia po, may mababasa tayo na ang buhay po natin ay para sa hari. Ibig sabihin po, magkakaroon lamang ng
pag-asa at magkakaroon lamang ng tunay na kagalakan ang isang tao kapag ang buhay po natin ay nakakonekta dito sa haring ito. Alam niyo po sa mundo natin, mga kapatid, marami pong hari, no? Maraming naghahari-harian. Unang-una na po yung ating mga sarili. At bilang tao, gusto natin na tayo ang nasusunod, no? Tayo ang naghahari sa ating sarili. Pero alam po ninyo, mga kapatid, no? Wala po tayong pag-asa kung tayo po ay namumuhay lang sa ating sarili. Si Apostol Pablo po, isa sa mga kilalang tao sa Biblia, sinabi niya, ang mabuhay ay si Kristo. Ibig sabihin po, ang kahulugan ng buhay para kay Pablo ay yung kanyang pananampalataya at pagsunod po sa Panginoong Hesukristo. Siguro po, naririnig natin yung salitang Hesukristo, yung pangalan na yan, no? At marami sa atin dito, kilala si Jesus kasi tayo ay isang bansa na pamilyar, no, kay Jesus. Dahil marami namang Kristiyano dito kahit papaano. Pero, mga kapatid, sa Biblia po may sinasabi na ang pinakamahalaga na desisyon natin pagdating sa tinatawag nating katotohanan tungkol sa Diyos ay makilala natin ang kanyang bugtong na anak. Amen po? No? Makilala natin kung sino si Jesus. Bakit si Pablo sinabi niya na ang mabuhay ay si Kristo? Lumalabas na lahat ng buhay niya ay kanyang niluluwalhati si Kristo. Bakit po ba gano'n, no? Ibig po bang sabihin, Pastor, kapag ang buhay ko ay si Kristo, ibig sabihin po ba, wala na ba akong, hindi ko na ba iisipin yung sarili ko? Ibig sabihin po ba, wala na akong pakialam sa sarili ko? Si Kristo na lang? Alam niyo mga kapatid, no? May sinabi ang Panginoong Hesukristo sa atin para tayo po ay magkaroon ng buhay na makahulugan. Buhay na may kagalakan, buhay na may pag-asa. Si Kristo may sinabi siya. Ito ang sabi niya, sino mang taong ibig sumunod sa akin? Sabi niya po ito, no? Anong sabi ni Jesus doon? Kung alam niyo po yung talata, sino mang taong nais sumunod sa akin? Tama po, no? Kalimutan niya ang kanyang sarili. Tama po ba? Pasanin ang aking krus at sumunod sa akin. Alam niyo po, hindi po yung literal na papasan tayo ng krus at susunod tayo kay Kristo. Ang ibig sabihin po ng mga kapatid, no, hindi literal na krus yun, kundi ang ibig sabihin po, kung ano yung kalooban niya, yun ang gagawin natin. Amen po ba? No? Amen. Kung ano yung kalooban ni Kristo, yun ang ating gagawin. No? Alam niyo po, mahalaga, mga kapatid, yung sinabi ni Pablo dito, sabi niya na sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo. Ibig sabihin po, ang buhay natin kulang kapag hindi si Hesukristo ang sentro. Pwede tayong mabuhay ng may pera, pwede tayong mabuhay ng maraming kaibigan, pwede tayong mabuhay na masaya sa tingin natin. Pero sa bandang huli, pag wala tayong relasyon kay Hesukristo, baliwala. Baliwala po mga kapatid ko. Pwede tayong mabuhay ng matagal, pwede tayong mabuhay hanggang 90, pwede rin tayong mamatay ng bata. Pero ang sabi ng Biblia, kapag wala si Kristo, baliwala. Ito po, pakinggan niyo po yung sinabi po ng Panginoong Hesukristo tungkol sa kahalagahan ng relasyon sa Kanya. Pakinggan niyo po ito, Juan 15, at ito ang sabi po ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya po sa talatang 5. Sabi niya po rito, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at kung ako'y sa Kanya, ay magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, sabi po niya, kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Napakinggan niyo po yung sinabi ni Kristo dito ng ating Panginoon. Kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Ibig sabihin po, mahalaga, pinahahalagahan po ng Biblia ang personal na relasyon natin sa Panginoong Hesukristo. Kaya po may tanong po ako sa inyo ngayong gabi. Tayo po ba, meron na po ba tayong personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo? Meron na po ba tayong ugnayan sa Kanya? Well, mga kapatid, mahalaga po yun. No? Yun ang pinakamahalaga na bagay, ang pinakamahalagang bagay na
mapagdidesisyonan po natin ngayong gabi. Kasi mga kapatid, alam niyo po, sabi ng Biblia sa atin, ang daan patungo sa buhay na walang hanggan ay si Kristo. Amen po? Amen. Ang daan patungo sa walang hanggang kagalakan ay si Kristo. Amen. Ang daan patungo sa buhay ay si Kristo. Ang daan patungo sa kapayapaan ay si Kristo. Ang daan patungo sa lahat ng bagay na kailangan natin ay si Kristo. Ang sabi ng Biblia sa atin, si Kristo ay sapat. Si Kristo ang buhay natin. Kaya mga kapatid, no? Kaya gusto ko pong i-relate yung pangalan ni Kuya Ray. Siya ang hari natin. Amen po ba? No? Siya ang Panginoon natin. Kaya mga kapatid, mahalaga, mayroon tayong relasyon kay Jesucristo. Well, baka sabihin natin, Pastor, mayroon naman akong relihiyon. Pastor, mayroon akong, deboto nga kami. Well, mga kapatid, ang usapin dito ay ito. May relasyon ba tayo kay Jesucristo? Personal. Nakaugnay ba tayo sa Kanya? Kasi mga kapatid, ganito, pwedeng mayroon tayong relihiyon, pero pwede po na hiwalay tayo kay Jesucristo. Ganun po. Pwede po tayong magsimba kahit araw-araw. Pero, nakaugnay ba tayo kay Jesucristo? Ang puso ba natin ay nasa Kanya? Pwede po tayong maging panatiko sa paniniwala. Pero ang tanong, nakaugnay ba tayo kay Jesucristo? Pwede tayong maging mabuti sa tingin natin. Ang tanong po, nakaugnay ba tayo kay Jesucristo? Kasi mga kapatid, sabi nga ng Biblia sa atin, ang daan patungo sa buhay ay siya, ang Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, ito po ang sabi ng Biblia sa atin, no? Walang kabutihan natin ang pwedeng magdala sa atin sa langit. Nakikinig po tayo, no? Walang kabutihan na pwede tayong gawin para tayo po ay dalhin sa langit. Mga kapatid, wala po, no? Ito po, no? Gusto ko pong sabihin sa inyo to, no? Walang moralidad, okay? Walang relihiyon na pwedeng magdala sa atin patungo sa langit o patungo sa Diyos. Basahin ko po sa inyo, mga kapatid, yung nakasulat sa Juan 3:16. At siguro po kabisado to ng iba sa atin. Gusto niyo po mapakinggan to, mga kapatid, no? Ito pong sabi ng Biblia sa atin, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ang sabi rito, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak. Okay, napakinggan niyo po yung talata, no? Kundi ang sabi po, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. So ano daw po ang sabi ng talata? Ano po ba ang paraan para ang tao ay makarating sa Diyos? Mga kapatid, anong sabi po nung narinig nyo? Palataya. Upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya. Sino po yung sasampalatayanan natin? Sino po? Ang Panginoong Kristo. Sabi ng Biblia, mga kapatid, malinaw to, no, na ang daan patungo sa Diyos, walang iba kundi ang kanyang anak, si Jesucristo. Kaya mga kapatid, ito, no, tandaan po natin, walang moralidad, no? Walang kabutihang magagaling sa atin ang makapagbibigay ng kaluhuran sa Diyos. Maliban mga kapatid, ano pong sabi ng Biblia? Sampalatayanan natin ang kanyang anak. Pastor, anong mangyayari? Ano ang magiging bunga kapag sasampalataya ko kay Kristo? Di po pa kanina mayroon tayong nabanggit sa talata. Ang sabi, ang sino mang nasa akin ay magbubunga ng marami. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, mga kapatid, no? Pag tayo ay nakay Kristo na, mayroon na tayong faith kay Jesus Christ. Sabi ng Bible sa atin, malinaw to, no, na ang buhay natin ay mag-iiba. Sabihin nyo nga po, mag-iiba. Mag-iiba. Isa pa po, mag-iiba. Mag-iiba. Yan, magkakaroon ng transformation, no? Magkakaroon tayo ng pagbabago. Sabi ng Biblia sa atin, pakinggan niyo po yung nakasulat po sa 2 Korinto. Meron po tayong mababasa. Ito po, no? Pakinggan niyo to, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ang sabi rito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Sabihin niyo nga po, bagong nilalang. Bagong nilalang. So, ganito mga kapatid, bakit po ba mahalaga ang faith kay Jesus Christ? Kasi po, sabi ng Bible, para ang tao hindi mapahamak. No? Tanong, bakit ba mapapahamak ang tao kapag wala kay Kristo? Yan ang tanong, no? Anong mayroon kapag tayo ay disconnected kay Jesus? Ano ba ang mayroon? Kasi ang sabi ng Biblia, itong sabi,
ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nakalagay po yun sa Roma 6:23. Ano pastor? Pakiulit. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam niyo po sa Biblia, no, yung salitang kamatayan ay hindi po etong kahulugan nun. Hindi lang po yan. No? May malalim pong kahulugan ang salitang kamatayan. No? Sa atin, pag sinabing namatay, hindi na tayo humihinga at pinaglalamayan na tayo. Tama ho ba? Yun ang ating definition ng death, no? Pag sinabi nating patay, parang namatay sa physical, hindi na humihinga, patay na. Pero alam niyo po sa Bible, mga kapatid, no, para alam natin, ang salitang kamatayan ay eto, maliwanag to, no? Kapag ang isang tao po ay hiwalay sa Diyos. Mga kapatid, no, ang kamatayan po ganito, isang tao o mga tao na hiwalay sa Diyos. Ibig sabihin po, yun ang ibig sabihin ng salitang kamatayan. Nakikinig ba? No? Kasi sa Biblia po, ang turo sa atin, no, kung mababasa natin ng Bible, ang sabi ng Diyos sa mga tao, kung kayo ay hiwalay sa akin, di ba sabi niya, wala kayong magagawa. Ibig sabihin, mamamatay kayo. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon to, no? Kung hiwalay kayo sa akin, kayo ay patay. Amen po ba? Yun po yun, no? Kaya, tama ka bunso, no? Kaya po ano, no? Kaya, mga kapatid, malinaw po yung sinasabi ng Bible sa atin na kapag hiwalay tayo sa Diyos at hiwalay tayo sa Kanyang anak, tayo po ay patay. Yun po yun. Kaya po, ano, no, ang mensahe po ng Bible sa atin ay maibalik tayo sa buhay. Amen po ba? No? Maibalik tayo sa Diyos. Kasi ang tao ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Baka may mag-iisip sa atin, Pastor, ano bang kasalanan? Well, ang kasalanan ba ay pagbibisyo? Hindi lang yon. Ang kasalanan po ba ay pambababae, panglalaki? Hindi lang po yon. Ano po bang kasalanan pa? Marami po. Pero isa sa mga kasalanan na nagagawa ng tao ito, no? Mga kapatid, no? Malupit ito. Isa sa mga mabigat na kasalanan natin ay yung hindi tayo naniniwala sa ipinadala ng Diyos na tagapagligtas. Tama po ba? No? Isa sa mabigat na kasalanan, nagpapakabuti tayo sa sarili natin. Ayaw nating sampalatayanan yung ipinadala ng Diyos para iligtas tayo. Pakinggan niyo po yung nakasulat sa Juan. No? Tingnan niyo po. Tingnan niyo po mga kapatid. No? Juan 3, ito po ang nakasulat. Pakinggan niyo po ito. Sabi rito, nakalagay, sa chapter 3 mula verse 18. Ang sumasampalataya kay Kristo ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan na bugtong na anak ng Diyos. Ito ang kahatulan, na parito ang ilaw sa mundo at mas inibig pa ng tao ang dilim kaysa sa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ano ba yung napakinggan niyo po, no, sa binasa ko po sa Biblia? Ang sabi rito, mga kapatid, no, napakinggan niyo po, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. May tanong ako, ano ang paraan para hindi tayo hatulan ng Diyos pagharap natin sa Kanya? Pananampalataya kay Kristo. Kaya may mag-iisip, Pastor, madali lang pala sa sampalataya lang. Naniniwala ako. Hindi lang po yun ang kahulugan ng faith. Nakikinig ba? Mga kapatid, ang pananampalataya po, tandaan po natin to, mahalaga to. Alam niyo ho ba ang pananampalataya ay hindi galing sa atin? Amen. Nakikinig ba? Ang pananampalataya po ay hindi galing sa tao. Alam niyo ho ba na ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos? Amen. Biyaya po ng Diyos. Nakikinig ba? Baka kasi isipin natin, madali lang pala, pananampalataya pala. Ako, sumasampalataya ako eh. Alam niyo, sabi ng Biblia, kahit nga daw ang mga demonyo naniniwala din sa Diyos eh. Pero hindi paniniwala lang ang magliligtas sa atin. Amen po ba? Hindi sapat na naniniwala ako, sumasampalataya lang ako sa bibig. Ang sabi ng Biblia, sumampalataya ka ng buong puso. Pastor, paano ba yun? Hindi ko alam yun eh. Well, hingin natin sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon, bigyan niyo ako ng pananampalataya. Panginoong Jesus, bigyan niyo ako ng faith. Kailangan ko kayo. Amen po ba? Mga kapatid, kasi ang pananampalataya, hindi natin mapuproduce. Mahirap po yun. Amen po ba? Kasi likas sa tao, likas sa atin. Likas po sa atin. Ang naniniwala lang pero hindi talaga tayo magtatagal kapag tayo lang ang
kapag tayo lang sa atin lang magagaling ang faith, no? Hindi natin kayang i-sustain. Parang ano yan mga kapatid, parang ganito. Sino pong may kotse, may sasakyan? O, may tanong ako, no? Ang sasakyan po ba, pag 3 taon na, okay pa rin? Tama ba? 2, medyo okay pa rin, di ba? Subukan niyo po mga 10 taon na, okay pa rin po ba? Okay pa rin. O, anong gagawin sa sasakyan kapag dumating na yung tinatawag na kalumaan? Parang Papaayos. sira. Papaayos. Di ba? So, mga kapatid, alam niyo po ba na ganun ang buhay po natin? No, na hindi natin kayang i-sustain So, ang umpisa isang bagay. kainitan. Amen po ba? No, hindi natin kaya. Alam niyo, ang pananampalataya ganito, pag sa atin galing, parang sasakyan lang na naluluma at masisira. Ganun po, pag galing sa atin ang pananampalataya. Pero pag galing po sa Diyos ang pananampalataya, di ba ang sabi, laging bago araw-araw. Tama ba? Hindi maluluma ang sasakyan, laging bago. No? Pag gising mo sa umaga, bago na yung sasakyan mo. Hindi ka masisiraan. Laging bago. Amen po ba? Yon ang pananampalataya. Galing sa Panginoon, galing kay Kristo, ibinigay sa tao, tinanggap natin, kaya tayo na bago. Hindi galing sa atin, tinanggap natin. So mga kapatid, mali ang sinasabi ng ibang mga ngaral o ng ibang tao na o kahit na anong relihiyon man na sinasabi nila na ang pananampalataya daw ay galing sa tao. Mali po yun. Maling-mali. Galing po sa Diyos ang pananampalataya. Hinihingi po yan. Kaya mga kapatid, no, huwag kayong malulungkot kapag sa tingin nyo, parang kulang yung faith ko. Kasi kukulangin talaga pag wala tayong guide ng Panginoon. Amen po ba, no? Kailangan natin ng guide ng Panginoon. Kaya ang sabi sa atin nakalagay, ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. So mga kapatid, tanong, Pastor, paano ba sumampalataya? Ano bang dapat gawin? Well, simple lang. Simple pero mahirap, no? Pero sabi nga natin, kung kayo nga po may tanong po ako sa inyo, no? Sino po rito may asawa na? Sino po may asawa na? Ako may asawa ako. Sino po mo? Okay, ito, tanong. Madali ba sa umpisa? Hindi. Hindi, di ba? Mahirap ba pag nagsama na? Oo. Mahirap na, di ba? Di ba? Okay, Laging mahirap. okay. Ito mga kapatid ko. Laging adjustment. Bakit ko tinanong yun? Kasi po, ganun din sa pananampalataya. Tama mo ba? Okay. Pag susuong ka sa relasyon, akala mo madali lang, pero pag magkasama na kayo, marami nang makikita. Tama mo ba? Diba sa magkasawa, dumarating yung Ups and downs. ups and downs, tama? Sa relasyon, ganun. Alam niyo po, pag kayo ay makikipagrelasyon sa Panginoon, parang madali, di ba? Masaya. Pero pag nandoon na kayo, marami kang malalaman tungkol sa Kanya. Amen po ba? Dahil mga kapatid, no? Hindi ko sinasabing madali. Ang sinasabi ko lang, ito yung reality, no? Pag sumunod na tayo sa Panginoon, makikita niyo po yung kagandahan kahit sa tingin natin mahirap. Makikita niyo po yung beauty. Sabihin niyo nga po beauty. Beauty. Yan, no? Makikita niyo po yung fulfillment, yung meaning ng pananampalataya. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Beauty po ba? Tingnan niyo. Amen. Amen, amen. Diba? Beautiful Amen. po ba? Yes. Opo, no? No? Lalo-lalo na po kapag tumingin tayo kay Jesus Christ, mga kapatid, the most beautiful being, pinakamaganda sa lahat ng pinakamaganda. So, mga kapatid, mag-pray tayo. Manalangin tayo. At ang ipagpipray ko po sa inyo ay yung tinatawag po na kaligtasan. Okay, sino po rito ang nais pumunta sa Diyos? Taas po ang kamay. Yung gustong sa Diyos siya, pag siya po ay kinuha ng Diyos. Mayroon ba? Amen, amen. Okay mga kapatid, no? Sa mga nagnanasa po, na gusto niyang sa Diyos siya, kapag bumating na yung panahon ng pagtawag, alam niyo po, gusto ko pong konting reflection lang. Alam niyo po, ang buhay natin, pinakita ni Kuya Ray, ang buhay ng tao ay maiksi lang sa mundo. Amen po? Hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos. Tama po ba? Hindi natin alam. O ito tanong, pag tayo ba ay kinuha ng Diyos, sigurado ba tayong sa Diyos tayo pupunta? Hallelujah. Sige po. Amen. Sigurado ba tayo na sa Diyos tayo pupunta pag kinuha? Well, may mga tao po, gusto ko lang maging honest, na may iba, nagpe-presume. Ay, oo, pastor, sa langit ako. Bakit ho? Mabait ako Okay, tanong. Anong sabi kanina? Kabaitan bang magliligtas sa atin? Hindi po. Diba? Pananampalataya nga kay Kristo ang mahalaga. So, huwag nating sabihin na mabait ka, pupunta ka sa langit. Hindi po yun paraan pupunta sa langit. So mga kapatid, uulitin natin. Sino ang may nasa
na gusto niyang pumunta sa Diyos pagdating ng panahon, pag kinuha na siya. Hallelujah. Mga kapatid, nais ko po na tumayo po at pikit lang tayong lahat. At yung nagnanasa po ay tumayo at tayo po'y mananalangin. Sige po, let us pray. Pikit tayong lahat, mga kapatid. Sa sandaling ito, sa mga nagnanais po na tumanggap sa Panginoong Jesucristo, na bilang Panginoon at kanilang sariling tagapagligtas, na handang magsisi sa kanilang mga kasalanan at sumunod sa anak ng Diyos. Nais ko po, kung may nagnanais po sa inyo, maaari pong tumayo at tayo po'y mananalangin, mga kapatid. Sa akin lang yun, Candy. Hallelujah. Ulitin ko po, sino man po ang nais na siya po ay umuwi sa Diyos, na may katiyakan ng kaligtasan, nais siyang makatiyak na siya sa Diyos, gusto niyang maligtas mula sa kasalanan. Mga kapatid, ito na yung chance natin para tumayo at sabihin sa Diyos, handa akong sumunod, Panginoon. Handa akong sumunod kay Jesus. Hallelujah. Sige mga kapatid, huwag tayong mahihiya. Nakasalalay dito ang buhay po natin. Amen? Sige po, manalangin tayo. Hallelujah. Dakilang Ama, narito po ang mga kaluluwa ng mga tao na nakarinig po ng inyong salita. Binigyan niyo po kami ng chance na ang wake na ito ni Kuya Ray ay maging platform para marinig ang inyong mensahe. Kaya Ama, panalangin namin sa kaluluwa pong tumayo, sa mga kaluluwa po ngayon na nagnanais po na makarating sila sa inyong piling, makapasok sa inyong kaharian, at sila'y ma-born again, maipanganak na muli, Amang makalangit, baguhin niyo ang kaluluwang ito. Na ipakilala niyo po, Ama, ang inyong anak sa Kanya at sa kanila. Na ipakilala niyo po, Ama, na ang inyong anak ang daan patungo sa ganap na kaligtasan. Ang inyong anak na si Jesus ang paraan para makarating kami sa kalangitan. Para kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na ganap at kasiyasiya. Amang makalangit, baguhin niyo po ang puso ng aming mga kapatid. At Ama, sa mga nagdi-decide po, naniniwala kami na sovereign kayo. Ang inyong desisyon, ang inyong awa, ang siyang mananaig. Ama, sa mga nagpasya na sumunod kay Jesus, sumunod sa inyong anak, Amang makalangit, baguhin niyo po sila. Baguhin niyo ang aming mga puso. Na dito manahan si Kristo sa amin. Baguhin niyo kami. At Ama, patawarin niyo kami sa lahat ng aming pagkakasala sa inyo. Lahat ng kasalanan, lahat ng bagay na mali sa aming mga puso, narito, linisin niyo kami. Pakasakdalin niyo kami. At Ama, kahabagan niyo kami. At sumasampalataya kami kay Jesus na siya lamang ang daan ng kaligtasan. Amin po siyang sinasampalatayanan na maging Panginoon at tagapagligtas ng aming mga kaluluwa. Dakilang Ama, salamat dahil may mga puso po na nagbukas sa gabing ito upang ang inyong biyaya ay dumaloy sa kanila. Ama, sa ganitong paraan naniniwala kami na ang inyo pong salita ay maitatanim sa kanilang puso't isip. Ama, kumilos po kayo, ang inyong Holy Spirit, upang kami po ay tunay na mabago. Salamat, dakilang Ama, na kasama namin kayo ngayon. Pagpalain niyo po sila, lahat ng kaluluwa, nagpasya ng kanilang pagsunod sa Panginoong Hesus. Bless them, Father. Guide them. At ibigay niyo po ang ganap na kaligtasan. Salamat po, dakilang Ama, sa pagpapala niyo po. Salamat sa biyaya niyo. Salamat sa gabing ito na ang salita niyo po ay aming narinig. Nawa, gawin namin ang inyong sinabi sapagkat hindi lamang kami tagapakinig,
kailangan namin gawin ang aming narinig. Pagpalain niyo po ang gabi nito. Ito ang aming panalangin, ito ang aming samong. Sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas, lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 God bless po, mga kapatid. Magandang gabi po sa